Ito mga kababayan, usapang flood control ghosts, projects, tayo mula di umano ito sa nasasakupan ni Congressman Sandro Marcos sa Ilocos Norte na kung saan mga kababayan, ayon sa nakadiskubre nitong malawak na flood control ghosts projects na si Jesus Busi Duque, ay dito nga raw minasakir o winalang hiya ang pera ng taong bayan. Ito panoorin. Pinalikan namin yung munisipyo ng Adams sa Ilocos Norte. Pinuntahan kasi ito ng mga vloggers ni Marcos at sinabing yung mga binanggit kong mga infrastructure project ay gawa pa nung panahon ni Duterte. Kasi ang kanila lang lusot, Duterte na naman. Madali lang naman magsabi, madali lang naman magkwento, lalo na kung walang resibo. Hala, tingnan na lang natin kung ano ang nangyari dito. Kumuha kami ng mas malaking drone. Nakahiram kami at eto na. Ginamit namin dito dahil mahangin itong lugar na ito at medyo malayo. Kung may mag-i-inspection dito, hindi ito makukuha ng palakad. Wala ring access road para sa mga lugar na ito. So, kailangan talaga yung drone ang mag-i-inspect at magpapakita kung ano ang meron sa lugar na ito. So makikita natin na sira-sira ang mga flood control projects dito, maninipis at kahit drone shot makikita natin na walang bakal. Dito winaldas ang pera ng taong bayan. Hindi nakakapagtaka kung meron din ditong mga proyekto na sinasabing ginawa at tapos na pero hindi mo makikita. Dahil sa layo nito, pwede namang hindi ito ma-inspeksyon. Dahil nga naman, sino ba naman ang magpupunta dyan na taga-gobyerno para mag-inspect? Kami nga na pribado na nag-inspect, nahihilo kami sa lawak at laki ng lugar na pinaglagyan ng mga infrastructure projects na mga nasira lang. Dito rin ang isang poste ng tulay na sinasabi ng mga loyalista na phase 1 pa lang. Siguro hinihintay nila yung pangalawang poste para maging phase 2. Dito sa lugar na ito. Kung makikita nyo, dito minasaker ang pera ng taong bayan. Dito winaldas. Dito winalanghiya. Dito itinago. Dahil nga, pag makita nyo, kung makikita nyo, hindi ito accessible sa ordinaryong tao. Itong ginagawa ko, hindi ito dapat ginagawa ng isang ordinaryong taong katulad ko. Ito dapat ay ginagawa ng gobyerno. Ito dapat ay ginagawa ng mga taga-DPWH at inuulat nila sa taong bayan kasama ang Commission on Audit. Kung ano ba ang nangyari sa mga proyektong ito. Kung makabayad na ba ito, kung mayroon pa ba itong mga warranty, kung gagawin ba ito uli, o kung ano ang mangyayari dito. Sayang ang pera ng taong bayan na ginugol dito. Nakikita niyo naman paano ang itsura ng lugar na ito. At yung nakikita niyo doon, yan yung isang poste ng tulay. Nasabi nila ay phase 1 pa lang. Sayang ang bayot. So ayun po mga kababayan, kitang kita sa drone, ang malawak na sira-sirang flood control project sa nasasakupan daw yan ni Sandro Marcos mula sa isang bayan ng Ilocos Norte. At makikita po natin dyan na mukhang bilyon-bilyon pera ng taong bayan ang nasasayang o nawawala dahil sa flood control project na ito. At ang matindi po dyan mga kababayan, kapag pinuna ng taong bayan ang mga nasabing ghost project ay ituturo agad ang Administrasyong Duterte. Na sa kanila di umano nagmula ang nasabing proyekto samantalang halos 4 na taon nang nakaupo ang Administrasyong Marcos. So sa sarili kong opinyon napakasaklap itong kasalukuyang administrasyon. Una, walang maipapakitang katibayan na may proyekto silang ginagawa o natatapos. Pangalawa, bagsak ang ekonomiya, dahilan upang marami sa ating mga kababayan ang walang mga trabaho. Pangatlo, sobrang kayayabang ang administrasyong ito, wala nang ginawa kundi paglaanan ng oras at pera. Ang itinuturing nila na kalaban sa politika katulad na lang kay VP Inday Sara Duterte, walang katapusang impeachment. Kaya nasabi natin na maraming oras at pera ang ginugol sa kasalukuyang administrasyon, mawala lang sa kanilang landas si VP Sara Duterte.